It is a design flaw. Mali yung design. Ang history kasi nito, dapat ang funding nito was supposed to be, ang project cost nito is 1.8 billion. So binawasan to under 1 billion para makamura. Ayan, inayos ngayon, ginawa ngayon yung detailed design. So ayun na nga, may nauna na namang opinion nitong si BBM at pinangunahan na nga niya itong mga engineer nag-iimbestiga dahil may nauna na siyang sinisi sa nangyari. So para siyang engineer, di ba? Hindi talaga ng presidente natin. Engineer na rin siya ngayon, inspector na rin. So ayun na nga, may nauna na siyang opinion na mali ng design. Hindi pa naman tapos yung investigasyon o kung anong mga investigasyon dyan ng mga expert na dyan o anong opinion ng kontraktor sa nag-design yan, pero may nauna na siyang pananaw na mali ng design. So ang sabi pa nga niya dito is 1.8 billion daw ata ang budget nito, original na budget, pero binawasan para makatipid at naging 900 million at dinagdagan ito ng retrofitting noong 2023 at naging 1.2 billion. So ayun na nga. Design is really weak. Dahil kung tutuusin ninyo, this is supposed to be a suspension bridge. Nakasabit. Ganyan yung arko na ganyan. Tapos yung bridge suportado ng kable. Ito lang ang suspension bridge na nakita ko sa buong mundo na hindi kable. So, totoo na siguro ang original na design niyan na kung yung cost na 1.8 billion, suspension bridge yan, pero hindi naman yan suspension bridge, ang arc bridge ang tawag dyan dahil concrete yung naka-arc niya, ang nakaganon siya eh. Ang suspension bridge, pag ganon yan, pag ganon, kable, yan yung suspension bridge. Pero pag may baha atay, pag may solid na nakaganon, tapos dyan ka magbabase ng brace naka-arc bridge yung tawag dyan. Sa base sa alam ko, hindi yan suspension bridge, pero sabi nga ni PBBM, ito pa lang daw nakita niya na suspension bridge na hindi kable. Pero hindi naman talaga yan suspension bridge. Iba yung suspension bridge, tama yung sinasabi niya na kable talagang gamit sa suspension bridge, pero hindi design yan suspension bridge, arc bridge yan ang tawag dyan. At yan na mismo ang bumigay. Ayan. Jumping, nung una pa nga ang ginagawa ito, kasi naging umabot 900 million natin yung original na budget, umabot ng 1.2 dahil nag-refit. Bakit nag-refit? Nung nagko-construction pa lang, may nakita na gumagalaw, na mahina. Kaya kailangan balikan at refit. So, the whole process is, okay naman, yung construction, yung contractor, sinundan naman ang plano. By the book naman yung kanyang ginawa, up to specifications yung kanilang ginawa. Yun lang, yung specifications mali. Nag-retrofit pala nila nito, kaya 900 million yung original nito na budget. Nag-retrofit kaya naging 1.2 billion something, or anong sobra ng 1.2 billion. Nag-retrofit pala sila, ang pagkakaalam ko, nag-retrofit sila is 2023. So panahon mo na yan, PBBM. So nag-retrofit sila. Ang ibig sabihin ng retrofit is para i-straighten yung tulay dahil may nakita nga silang gumalaw. So parang dinagdagan ng strength yung tulay or lakas, parang dinagdagan ng lakas ang tulay. Yan ang ibig sabihin ng retrofit dahil may nakita silang gumalaw, so dinagdagan nila ng lakas o anong ginawa nila. So dapat okay na yan dahil gumastos na tayo ng 300 or 300 million na ang gastos niyan, or 271 bata yung retrofit talaga na gastos. So dapat okay na yan, hindi na yan bumigay ng ganun-ganun lang. So ayan, bumigay nga. So may pananagutan rin talaga dito yung nag-retrofit. So sa panahon mo yan PBBM, under mo na yan yung nag-retrofit dahil sa 2023 ata yung inupusahang mag-retrofit. Pero bakit bumigay?
So ayan ang question yan. So this is a design problem. Napos, so yung nagtitipid tayo, nagtitipid natin sa 1.8 million, useless. Ngayon, babalik na naman tayo, gagastos na naman tayo ng malaki. Papalitan natin yung mga support, papalitan, parang nagtayo na naman tayo ng bagong tulay. Kaya, Hindi pa pala ito tapos ha. Kaya tinatanong pa pala siya dito ng ng reporter kung sino daw ang liable. you know, I always have a saying, fix the problem, not the blame. Ayusin muna natin yung problema. Believe me, we will find out who is responsible. Who is responsible is basically who made the design. Because their design was poor. Look what happened. Ano nga, sinisi na siya. May sinisi na talaga siya. So may opinion na siya. Hindi pa natapos yung investigasyon, may opinion na siya. So ngayon, pakinggan natin si Secretary Bunuan kung bakit magkaiba sila ng sinasabi. Ay nabanggit din ni Pangulo, yung there's also a funding issue. Iba pa ho pa yun, di ba? Dahil tinapyasan daw ng Dahil budget. Tinapyasan daw ng budget. Ganun ba yun? Hindi po. I think hindi tinapisan ng budget. I think it's a long story of that bridge actually. Kasi Oo, 10 years in bridge the was making. supposed to have been included in an official development assistance. So yun na nga, hindi tinapyasan ng budget. So mali na naman dito si mali na naman dito si PBBM. Ang sabi kasi niya, tinapyasan ng budget. Pero hindi naman talaga tinapyasan ng budget. Pakinggan natin ang paliwanag ni Bunuan kung bakit hindi tinapyasan ng budget. Kung bakit naging 900. From the Japanese government. Ha? Talaga? Okay. Yes po. It would have been a So may a counterpart foreign assistance funding. project. Oo. But then, ang sinasabi nga nila, historically, sinasabi nga nila, it would have cost the government about 1.8 1.8 billion. Opo. Then sinasabi ni Presidente, 1.8 billion. But then, somehow, along the way, Hindi natuloy there yung were ODA. some suggestions that it can be done with a lower cost. So I think, during that time, merong decision of the government No. that sige, kung kaya pala ng mas mababa, Wag sa na- local funding na lang natin. ilagay. So hindi na natin through tinanggap local yung fund. hindi na tinanggap yung ODA, yung alok na Hindi na ODA. po. Hindi na. Yun pala ang dahilan. May nagkontrata sana dito, isang Japanese, na alam naman natin kung gaano kagaling yung mga Japan sa mga suspension bridge, mga tulay. Magaling dyan sila sa mga highways. So, ang budget ng Japan is mag-counterpart pa na nga ng 1.8 billion yung budget. So, ayun, napagmitingan nga ng dating government natin na may nakita nga sila ng mas makatipid. So, pagdesisyonan nila na sa lokal na lang gawin. Ayun, nakatipid sila ng 1 billion. Dahil naging 9 million na yung natipid nila dahil 900 million na lang yung naging budget. So, nagbumagaling tayo na tayo na lang ang gumawa sa lokal. So, ayun, naging nakatipid nga tayo, naging 900. Pero, alam nyo naman na pag lokal ang gumawa, tayo, ang daming mga kurap kasi dito sa bayan natin sa bansa natin Kaya yun, ang daming nakurap, nabos-bawasan ng mga materyales siguro yan, kaya ganyan ka-weak ang kuhan. Pero hindi ibig sabihin na design na agad ang may mali. So, ayun na nga, hindi tinapyasan. May nakakita lang ng mas nakatipid ang gobyerno. So, hindi tinapyasan. Mali na naman dito si PBBM. Na ganon. So mas may paniwala kayo na it's a design problem, not a corruption problem. I would think so. Pero po, So, yun na nga. Sabi ni PBBM, design problem. So, si Bunuan naman, I don't think so. So, magkaiba sila. we got the impression na ang sinabi ng Pangulo, it's parang kailangan na naman natin magpatayo ng bagong tulay. Meaning to say, Hindi po, hindi naman siguro. hindi naman. No? So, ibig Iba, grabe naman yung parang nagpapatayo naman tayo ng bagong tulay. So, ibig sabihin, 900 million na naman ang babudget niyan. So, ayun na nga, sabi ni Secretary Bunuan, hindi naman, dahil lang pagkakaalam ko, i-retrofit yan, saka i-repair yung by portion kasi yan by abutment kasi yan ay by couping yan by couping yan, so hindi yan maapektuhan ng buong tulay.
Yung pagkakaalam ko. Hindi yan bumagsak yung by block lang yung babagsak yan. Yan. So, yun lang. By block lang talaga ang repair niyan. Hindi yan mapiktuan lahat. So, i-double check na lang nila yan kung dahil ang pagkakaalam ko, tatlong crack na yung dumaan dyan na overload. So, baka nag-crack na yung ibang mga block dyan, ibang portion dyan. So, yun na lang ang kuan. Hindi naman sa gaya ng sinabi ni PBBM na parang gagawa na ng bagong tulay. Hindi naman siguro. Ibig sabihin, I you think will... ang sabi ko nga kay Presidente dyan, I think sa President, just that we just want to make sure that the rest of the Structure. spans, segments, are not compromised. Na hindi mabigatan, no? So yan na nga. Hindi talaga, ito talaga si BBM ay masyadong maipal eh. Para pinangunahan na niya ang kwan eh. Ang investigasyon eh. Wala pa, hindi pa tapos mag-imbestiga. Sinisisi na niya ang kwan designer. So, hindi naman maganda dyan. Di presidente kaya dapat tama talaga yung binibitawan mong salita at kumpirmado talaga para hindi maging fake news o ano. Iwan natin kung anong connection nila sa kontraktor pero inabsulto na niya ang kontraktor dahil yun na nga sabi niya sinusunod naman daw ng kontraktor ang design talaga ang mali. So kayo na ang husga mga kababayan at ayun na nga dyan lang muna tayo at magkita-kita na lang po tayo bukas at magandang gabi po sa inyong lahat. God bless.